Shemika. Bible Games. Tanong 1. Ang mga nakakarinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi ito ginagawa, ay ano? A. Hindi makasalanan. B. Ang mababang loob sa lupa. C. Mga kapatid ni Kristo. D. Pinaamak nila ang kanilang sarili. Sagot, D. Pinaamak nila ang kanilang sarili. Santiago 1:22. Huwag lamang makinig sa salita, at ganito'y manglalamang sa inyong sarili. Gawin niyo ang sinasabi nito. Tanong 2. Sino ang sumalungat kay Pedro sa Antioquia, at sinalungat siya ng harapan? A. Diyos. B. Jesus. C. Pablo. D. Mga Judyo. Sagot, C. Pablo. Galatia 2:11. Nang dumating si Cephas sa Antioquia, siya'y pinaglabanan ko sa harapan sapagkat siya'y nahatulan. Tanong 3. Ano ang inilarawan bilang isang di maayos na kasamaan na puno ng nakamamatay na lason? A. Masasamang mata. B. Mga huwad na guro. C. Puso ng tao. D. Dila. Sagot, D. Dila. Santiago 3:8. Ngunit walang taong makapagpipigil sa dila. Ito'y isang hindi mapalagay na kasamaan na puno ng nakamamatay na lason. Tanong 4. Ang mga dahilan na ibinigay ni Pablo kung bakit hindi pinapayagan ang isang babae na magturo o mag-angkin ng otoridad sa lalaki ay hindi kasama si A. Si Eva ay nahulog sa pagsuway. B. Si Eva, hindi si Adan, ay naloko. C. Si Adan ay una nang nabuo. D. Si Eva ay ginawa upang tulungan si Adan. Sagot, D. Si Eva ay ginawa upang tulungan si Adan. 1 Timoteo 2:12-14 na. Hindi ko pinapahintulutan ang isang babae na magturo o mag-angkin ng otoridad sa lalaki, dapat siyang tahimik. Sapagkat si Adan ay una nang nabuo, at pagkatapos siya si Eva. At hindi si Adan ang naloko, ang babae ang naloko at naging makasalanan. Tanong 5. Aling liham ang nagtataguyod sa mga ama na huwag magsulsol ng kanilang mga anak hanggang sa mabagabag sila ng galit? A. Mga Hebreo. B. Mga Galacia. C. 1 Timoteo. D. Mga taga-Efeso. Sagot, D. Mga taga-Efeso. Efeso 6:4. Mga ama, huwag niyong pakainitin ang inyong mga anak, sa halip, itaguyod niyo sila sa turo at pangaral ng Panginoon. Tanong 6. Noong isinulat ni Pablo ang 2 Korinto, binanggit niya na siya ay gumagawa ng mga plano na bumisita sa kanila para sa pangatlong pagkakataon. A. Ikalawang. B. Ikatlong. C. Ika-4. D. Ika-5. Sagot, B. Ikatlong.
2 Korinto 12:14. Ngayon ay handa na akong bumisita sa inyo para sa pangatlong pagkakataon, at hindi ako magiging pasanin sa inyo, sapagkat ang nais ko ay hindi ang inyong ari-arian kundi kayo. Sa katunayan, ang mga magulang ay hindi dapat mag-ipon para sa kanilang mga anak, kundi ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Tanong 7. Sino ang sinabi ni Pablo na kanyang iniwan dahil sa pag-ibig sa kasalukuyang daigdig? A. Demas. B. Alexander. C. Carpus. D. Juan Marcos. Sagot A. Demas. 2 Timoteo 4:10. Dahil iniwan ako ni Demas, sapagkat iniibig niya ang sanlibutan ito, at pumunta siya sa Tesalonica. Si Crescens ay pumunta sa Galacia, at si Tito sa Dalmatia. Tanong 8. Pangangalo niya, pakikiapid, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagkamuhi, galit, pagtatalo, pagkainggit, pagpatay, kalasingan, at pi. Ito'y kilala bilang ano sa Galacia 5? A. Ang palalo ng buhay. B. Masamang kasamaan. C. Ang siyam na nakamamatay na kasalanan. D. Gawa ng laman. Sagot D. Gawa ng laman. Galacia 5. Ito'y para sa kalayaan na si Kristo ay nagpalaya sa atin. Maging matatag kayo, kaya't huwag niyong payagan na kayo'y muli ay mabigatan ng pamimighati. Itanda ninyo ito. Ako, si Pablo, ay nagsasabi sa inyo na kung papayagang kayo'y tuliin, si Kristo ay walang halaga sa inyo sa lahat. Muling inihayag ko sa bawat tao, na nagpapayagang siya'y tuliin na siya'y obligado na sundin ang buong kautusan. Kayo na nagsisikap na mapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan ay naalis na sa kay Kristo, kayo'y nanglilipol sa biyaya. Tanong 9. Saan matatagpuan ang mga sumusunod na salita? Hindi ba ninyo alam na ang marami sa atin na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? A. Mga Kolosas. B. Mga Galacia. C. Mga taga-Roma. D. 1 Timoteo. Sagot C. Mga taga-Roma. Roma 6:3. O hindi ba ninyo alam na ang lahat tayong mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tanong 1-0. Bagaman mayroon akong kaloob ng paghula, at nauunawaan ang lahat ng mga hiwaga, at ang lahat ng kaalaman, ngunit walang pag-ibig, ako ay ano? A. Wala. B. Mapagpakumbaba. C. Isang duwag. D. Propeta. Sagot A. Wala. 1 Korinto 13:2. Kung may kaloob ako ng paghuhula, at nauunawaan ang lahat ng mga hiwaga, at lahat ng kaalaman, at kung may pananampalataya ako na makapaglilipat ng mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako'y wala. Tanong 11. Sino ang, habang nasa Roma, na lubos na naghahanap upang makita ang bilanggo na si Pablo? A. Onesiforo. B. Aquila. C. Rufus. D. Aristarco. Sagot A. Onesiforo. 2 Timoteo 1:16-17.
Naway pagpahingahin ng Panginoon ang sangbahayan ni Onesiforo, sapagkat madalas niya akong pinapalamig at hindi nahihiya sa aking mga tanikala. Sa kabaligtaran, nang siya ay nasa Roma, siya'y masinsinang hinanap ako hanggang sa kanyang masumpungan ako. Tanong 12. Paano pinakikilala ni Juan ang kanyang sarili sa pagsasalubong na talaan ng 2 Juan? A. Ang kapatid. B. Ang apostol. C. Ang matanda. D. Ang guro. Sagot, C. Ang matanda. 2 Juan 1. Ang matanda sa piniling babae ng Diyos at sa kanyang mga anak na minamahal ko sa katotohanan at hindi lamang ako, kundi pati na rin ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan, dahil sa katotohanan na nabubuhay sa atin at mananatili sa atin magpakailanman, ang biyaya, habag, at kapayapaan mula sa Diyos Ama at mula kay Jesucristo, anak ng Ama, ay magiging sa atin sa katotohanan at pag-ibig. Tanong 13. Ayon sa 2 Korinto, na saan si Pablo nang siya ay sobrang ipit na siya ay nawawalan na ng pag-asa ng buhay. A. Akaya. B. Macedonia. C. Italia. D. Asia. Sagot, D. Asia. 2 Korinto 1:8. Hindi namin ibig na maging hindi kaalaman kayo, mga kapatid, tungkol sa mga kahirapan na aming dinaranas sa lalawigan ng Asia. Kami ay nasa malaking kabagabagan, labis pa sa aming kakayahan na tustusan, kaya't nawalan kami ng pag-asa sa buhay mismo. Tanong 14. Sinulat ni Pablo na ang isang lalaki na nagdarasal ay nagdadala ng kahihiyan kung A. Nakatayo ng tuwid. B. Tumatanggal ng kanyang mga sapatos. C. Tinatakpan ang kanyang ulo. D. Nanatiling tahimik. Sagot, C. Tinatakpan ang kanyang ulo. 1 Korinto 11:4. Ang bawat lalaki na nananalangin o nagpropesya na may takip ang ulo ay nagdadala ng kahihiyan sa kanyang ulo. Tanong 15. Sino ang naglakbay, hindi alam kung saan siya pupunta? A. Pablo. B. Josu. C. Abraham. D. Jesus. Sagot, C. Abraham. Mga Hebreo 11:8. Sa pamamagitan ng pananampalataya, si Abraham, nang siya'y tinawag upang pumunta sa isang dako na siya'y tatanggapin niya bilang kanyang mana, sumunod, at pumunta, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Tanong 16. Sa kanyang ikalawang liham sa mga taga-Korinto, sinulat ni Pablo na nang siya ay dumating sa Macedonia siya ay nag-aalala, ngunit siya ay lubos na naaliw sa pagdating ni A. Tito. B. Timoteo. C. Silas. D. Bernabe. Sagot, A. Tito. 2 Korinto 7:5-6. Sapagkat nang aming dumating sa Macedonia, kami walang pahinga, ngunit kami ay hinaharas sa bawat pagkakataon konflikto sa labas, takot sa loob. Ngunit ang Diyos, na nagpapaliwanag sa mga nalulumbay, ay nagaliw sa amin sa pamamagitan ng pagdating ni Tito. At ang bayan ng Diyos ay nagsabi, Amen. Huwag kalimutang mag-subscribe, magbahagi, at mag-like sa video na ito.
maging isang pagpapala sa iba. Bawat like at pag-share ay tumutulong sa atin na ikalat ang Ebanghelyo. Mangyaring mag-iwan din ng komento sa ibaba. Pagkatapos, bisitahin ang aming channel page. Mayroon kaming higit pang mga video upang pagpalain kayo. Mga Bibliang quiz at laro, mga pelikula, mga dokumentaryo, mga himala at mga patotoo. Isang araw-araw na plano ng pagbasa sa Biblia, mga dasal, mga aral, mga video para sa mga Kristiyanong bata, musika, at marami pang iba. Pagpalain ka ng Diyos.